Mo kanipod oh, brot. Pagtaw. Meron tayong ayusin guys, Honda XR 125 motard. So shout out kay Bossing, salamat boss sa tiwala. So ayan guys, ang issue ng kanyang motor ay marami no. So ang unang sabi ni Bossing ay halos wala lang pera sa kanyang motor, nasa mga segunda at saka trisira. Saka meron din issue din ng kanyang sprocket guys, sabi ni owner no. Meron na itong parang tabas sa spline ng kanyang sprocket. Ito yung naobserbaran ng si Bossing ay nagpapalit ng sprocket. So, possible ay candidate for overhaul ang kanyang makina. Pero, ang pinaka-main issue guys ay ang kanyang takbo guys. Halos di na makausad, lalo na sa segunda tsaka tersira. Tsaka parang may tunog ugong daw sa kanyang makina. So, since ito ay candidate for overhaul, kaya nakapag-desisyon si Bossing na i-area ang kanyang makina at doon ay check ng lahat kung ano makita at possible na problema na ayusin sa kanyang makina guys. So, doon na natin makikita kung anong dapat natin gawin sa loob ng kanyang makina. Okay. So ito na nga guys, nakabaklas at na-area na ang kanyang makina. So ang natin gawin ay baklasin ang kanyang clutch. So ito guys, check mo natin ang kanyang primary clutch at saka kanyang clutch shoe. So sabi ni Bossing, wala lang pira sa kanyang motor, di na daw makausad at halos di makatakbo. Nakaraang buwan guys, ang problema ng kanyang motor na una niyang obserbaran ay tunog ugong daw kanyang segunda at saka trisira at nawala ito sa kwarta at saka primera. So check din natin ang kanyang transmission kung may tama ba, may mga butlig-butlig ba o may sira ba ang ngipin ng kanyang transmission. Kaya nakapag-desisyon na kami ni Bossing na i-overhaul ang kanyang makina. So una natin chinek guys ang kanyang primary clutch kasi ito yung mga more than 12 years na daw ang kanyang motor at first time pa itong na-overhaul. So dito natin malalaman guys kung may relasyon ba sa problema ng makina, kung bakit ito ay walang persa at kadyot-kadyot. So totoo nga ang hinala natin guys na may tama ang kanyang primary clutch. Grabe ang kanyang groove. So ito ay dahil naubos ang lining ng kanyang clutch shoe. So kapag naubos ang kanyang lining ng kanyang clutch shoe, ang unang masisira ang bell natin guys. Kasi magkaroon dyan ng metal to metal contact. Kita nyo yan po ang lalim na naging dahilan ng karoon ng pagkadyot-kadyot. At ito ang kanyang clutch shoe ang pinaka main reason kung bakit napiktuan ang ating bell. Kasi nagkaroon na siya ng metal to metal contact. Nawala na yung lining na nagbibigay pwersa sa ating motor guys. Lalo na sa mga semi-matic na motor. So ito pinakaunang nakita natin na problema ng kanyang motor. Nakarepende ito guys sa sitwasyon o budget ni Bossing. Kung kaya bang bumili ng genuine o replacement lang or possible build up. Depende na sa decision guys. Mamaya malalaman natin kung ano ang gusto ni Bossing. So ito na nga guys, sinabi ni Bossing nung napalit daw ito ng kanyang sprocket. Sabi na nung mekaniko may tama daw o may bawas sa spline ng kanyang sprocket. So kaya guys, nakakapag-desisyon si Bossing na i-overhaul ang kanyang motor para yan po ay mapabuild up natin. Kasi medyo may kamalan din ang genuine axle at possible hirap din makahanap ng genuine sa bayan guys. So since genuine naman ang kanyang axle, paabunuhan lang natin siya. So next ating baklasin ng kanyang stator cover. So di ko man mapakita sa inyo guys lahat ng step by step na pagbaklas. Kasi ang pinaka main reason kung bakit natin tayo ni-overhaul ay dahil para ma-check ang spline ng kanyang transmission. At ma-check na rin ang ngipin ng kanyang transmission guys kung may tama na ba, kung kaya't nagkaroon siya ng ugong. So yung mga possible na dapat i-check since nakita na natin ang dahilan kung bakit walang pera sa kanyang motor at hirap na makatakbo at nagkaroon ng kadyot-kadyot ay dahil na rin sa kanyang primary clutch. So importante guys, yun ang pinaka-main kung bakit natin siya in-overhaul. So next guys, ang baklasin natin ang kanyang magneto. Starter sprocket, dalawang malaki at saka maliit. Kung gusto niyo maghanap ng full video guys ng step by step na pagbaklas ng makina, meron tayong tutorial dyan. Pero sa itong part na ito guys ay napakita ko sa inyo mga ibang parts ng ating motor na pagbaklas. So siyempre natanggalan natin ang kanyang mga bolt ng kanyang sprocket. Next naman ang kanyang tuser. So dalawa lang po kahit na natin pa i-adjust pataas. Basta matanggalan natin ang kanyang tuser, goods na, luluwag na ang kanyang timing chain. Next, tanggalin natin ang dalawang supporting bolt ng kanyang cylinder block at saka cylinder head. So kapag yung motor guys ay more than mga siguro 13 to 14 years,
may mga lumalabas na diyan na sakit na mararamdaman niyo. Siyempre sa katagalan ng nagserbisyo nating motor, hingi talaga yan ng budget pang maintenance. Pero itong motor na ito guys halos walang pahinga, umaga at saka gabi yan takbo, kaya bumigay na ang kanyang clutch shoe at saka primary clutch. Yan talaga unang matatamaan sa loob ng ating makina guys, once na sobrang pwersa at saka sobra ang serbisyo na idudulot ng makina sa inyong pang-araw-araw. So next, tanggalin natin ang kanyang timing chain. Sa timing chain guys, para natin matanggal, meron siyang stopper, no? So luwagan lang natin yan, pwede natin siya binutin para palabas natin ang kanyang timing chain. So sa part na ito guys, donate ko na siyang tinap overhaul. Donate ko pa lang siyang tiniming kasi kapag nag-overhaul tayo ng ulit timing guys, doon natin i-timing ang pagka-symbol ng kanyang makina. So doon natin i-tap saka check ang kanyang position na piston saka timing mark. So kung gusto niyo talagang ma-check at saka di kayo malilito sa timing, kung kayo nag-DIY o nagpaplanong mag overhaul, ay i-tap nyo muna ang timing mark guys. Doon nyo makita ang top dead center na piston saka position ng ating camshaft sprocket. Pero since tayo ay matagal na sa ganitong trabaho guys, nunod nang i-timing ang pagbaklas ng makina. Sa part nito guys, medyo nahirapan tayong buwagin ang kanyang block at saka head dahil sobrang higpit at yakap nila dalawa. Baka nasobrahan sa paglagay ng gasket oil ng mga mekaniko. Kaya ang ginawa ko ay sinabay ko na lang ang dalawa guys. Yun, sinabay ko ang dalawang yan. Importante is dismantle natin siya at mapaghiwalay natin ang transmission. Ang dalawang crankcase guys. So natanggal natin ang head saka block. Next naman lahat ng mga bolt na makita natin na connect sa kanyang dalawang crankcase. Backlasin na natin guys. Ganyan po kadumi ang kanyang makina kasi never pa itong nalinis sa loob ng mga siguro 13-14 years sabi ni Busing. Kasi itong mga last model ng mga motor. Tatlong bolt yan guys sa loob ng kanyang makina guys. Huwag niyong kalimutan, baka mayroon pa kayong pag-iwalayin ang dalawang crankcase na yan. So yung nasa malapit sa kanyang crankshaft guys, may tatlong bolt dyan sa loob. So kapag makita nyo, dyan mabinunod ko guys kasi may mga bago pa lang nakabaklas na XR125 ay di makita ang mga bolt na yan, no? So at least may idea kayo guys kung sakaling plano kayong mabaklas ng crankcase o transmission ng XR125. Tanggal na natin lahat ng mga bolt, so ngayon pwede natin siyang paghiwalayin gamit ang ating rubber mallet. So pwede nyo siya pupukin guys yung lagayan ng mga bolt. Yung part na yan guys kasi mas madali siyang pupukin at may matatamaan tayo. Since ito ay unang overhaul pa, kaya medyo may katigasan. Kasi kumakapit yan ang bearing ng kanyang crankshaft sa right side na bahagi guys. Kasi yan po ang pinakamatigas na part na casing ng bearing ng cranky shell ng XR125. Yung sa left side is malambot lang sa ipasok guys. Ito lang part sa right side kumakapit ang bearing. So yan guys, di ba? Tulad ng aking sinabi, sumama ang crankshaft sa right side na bahagi. So kita na natin ang kanyang transmission. Dito na natin ma-check ang sitwasyon ng kanyang mga gears. Kailangan isa-isahin natin ang pag-check guys to make sure na walang problema ang kanyang gear. So ito yung kickstarter axle niya guys. May washer yan sa ilalim. So baka makalimutan nyo guys at mahulog, no? Meron siyang washer dyan. Yan, no? Tinry ko siyang tanggalin. Parang hindi kumakapit siya guys, no? May lamat na siya, oh. Mas maganda niya yun para hindi mahulog ang kanyang washer. So ito naman guys, check natin ang kanyang transmission. So dapat kapag kayo ay nagpaplanong magbaklas tapos mga nag-DIY, mga baguhan, kung para hindi kayo makalimot, pwede nyo picturean ang sitwasyon ng kanyang transmission para may idea kayo kung paano siya ibalik. So guys, meron siyang isang pin na mataas, isang gear drum, isang main shaft, isang counter shaft. So ito ay naka-neutral position guys. Paano ba malaman? Kasi nagkaroon siya ng pre-wheel, you know? Umikot ng libre ang kanyang mga gears. So pinaka-ano lang tanggalin guys kapag nag-class kanyang transmission is yung kanyang pin. Sa ating gear drum, yung isa sa main shaft at saka yung isa naman sa ating counter shaft. Maliit at saka naikli ang rocker arm. Hindi pala, yung shifting arm natin guys, shifting arm ng ating transmission. Yung maliit na sa
main shaft, saka yung mataas na shifting fork Okay. is sa ating counter shaft o sa lagay ng sprocket. Kumakapit ang kanyang shafting guys na kanyang shifting fork kasi yung oil niya is kumakapal. Yung oil niya kasi guys kumakapit sa shafting kaya hirap mabunot ang shifting fork. So yun, nabunot na natin yung kanyang shifting fork. Natanggal na natin ang kanyang counter shaft. Itong counter shaft guys kung saan nakalocate ang kanyang sprocket. So since pero na kayo mahirapan, so pwede picturean guys. So ito yung sinabi ko guys na merong tama ang kanyang mga spline ng kanyang transmission. So kung walang problema ang gear sa loob, walang ugong, walang lahat na napipil sa isang makina guys kapag pinatakbo, pwede naman i-build up ang kanyang shafting sa labas ng kanyang makina. So need lang mapalit ng oil seal. Yung mga bihasa na guys na pwedeng irekta lang, no? Para hindi na ma-overhaul ang kanyang makina. Pero ito guys, sinadya itong overhaul para to make sure at siyempre ma-check na natin ang transmission ng segunda at tercera, kasi ito yung pinakaunang reklamo ni Bossing na kapag inapakan niya segunda at tercera, doon lumalabas ang parang ugong o parang grabe ang kanyang takbo guys, parang nakadyot-kadyot. So yan, tulad yung sinabi ko kanina guys, you know, yung kanyang shafting ng kanyang lagay ng kanyang C-fork ay tumitigas dahil sa oil na kumakapit. So ito namang main shaft niya guys. Check natin yung mga gear niya kung mayroon bang mga tama, no. Pero mga butas-butas kasi yun ang nagbibigay ugong ng ating transmission o takbo ng ating motor. So far guys, nakita ko wala naman siyang problema, no. Goods naman ang ngipin. Kompleto pa. Tsaka walang sira, no. Wala siyang basag. Good sense, so walang butas-butas. So ito yung Primera niya. Ano ba malalaman kung Primera? Siyempre yung main shaft niya, yung pinakamaliit na gear, yan po ang kanyang Primera. Yung nasa pinakataas guys, yun ang kanyang Primera. Yung pangalawa yung segunda niya, sobrang sunod ng Primera na singlaki ng Primera na gear, tapos tercera sa kwarta na. Yung pinakamalaki yung kwarta. So dito naman kabaliktaran sa ating counter shaft. Kung maliit ang Primera, malaki naman ang Primera sa ating counter shaft. So Okay. far, pag na-check natin, wala naman problema kanyang gear, wala naman mga butas. So yun lang talagang problema guys, yung clip bell at saka primary clutch. Yan na kay Bossing kung bibili tayo ng bago, local, original, or paabunuan natin na build up. So ito guys, build up tong kanyang counter shaft kasi hirap makaharap ng genuine sa bayan. So baklasin natin lahat ng kanyang mga gear guys para malinis at mahirapan ang masinis sa pag-build up ng kanyang axle. So ito na guys, nakabaklas na lahat. So update ko na lang kayo sa part 2 kung saan makapabuild up tayo, tapos kung bibili ba tayo ng original o local na bell at saka shoe or makapabuild up lang. Maraming salamat at siyempre see you sa part 2. Ride safe. God bless. Ayos.